Taong 2018 nang ipinamahagi ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga lupa sa mga ati sa isla ng Boracay. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pamamahagi ng lupa sa mga benepisyaryo ng Agrarian Reform Program ng pamahalaan sa Boracay. Dito, ipinahayag ng Pangulo ang kanyang malasakit sa mga katutubong ati na matagal nang naninirahan sa isla. Today we acknowledge our farmers' important role in nation building as you work tirelessly to ensure food security across the country. I assure you that this administration will continue to protect and uphold your right to own, control, secure, cultivate, enhance, and reap the benefits of the agricultural lands you till. Ngayong taong 2026, nagrally ang mga ati. Ang mga lupa para sa katutubo ngayon unti-unti raw binabawi. Ginagiaga, kiyatin, tilad, paini kayamin, kaito, kayamin, bisarahin, ki dar. Magandang araw sa ating lahat. Malugod namin kayong tinatanggap dito sa mapayapang pagtitipon sa tapat ng Department of Agrarian Reform Province Office. Ako ay nagsasalita bilang Indigenous People, mandatory representative ng Barangay Manok-Manok at bilang isang pinagmamalaking membro ng komunidad ng mga ate, ang mga unang naninirahan sa Boracay. Bago pa man nakilala ang islang ito sa buong mundo dahil sa puting buhangin at magagandang dalampasigan, ito na ang aming tahanan. Dito namuhay ang aming mga ninuno, inaalagaan ang lupang ito at pinagyaman ng isang kulturang nakaugat sa paggalang sa kalikasan, pagkakaisa ng komunidad at malalim na pananampalataya. Ngayon, hindi lamang lugar ang aming ipinapakita sa inyo, kundi isang buhay na kultura. Isang malaking karangalan para sa aming komunidad na ang katutubong ati ay naging bahagi po ninyo kami. Ang inyong presensya ay nagpapakita na mahalaga kaming mga katutubo. Mahalaga ang aming kultura at kami ay bahagi ng kabuuang kwento ng Boracay at ng buong mundo. Para sa isang maliit na komunidad, tulad namin, ang pagkilalang ito ay napakahalaga. Ang aming mga awit, sayaw, kwento at tradisyon ay hindi lamang pagtatanghal. Ito ay pagpapahayag ng aming pagkakakilanlan. Ang pagiging ati ay aming dangal. Sa kabila ng aming pagbabago sa isla, patuloy naming pinangangalagaan ang aming wika, kaugalian at mga pagpapahalaga. Tinuruan namin ang aming mga anak na igalang ang matanda, pahalagahan ang lupa at ipagpatuloy ang karunungan minana mula sa aming mga ninuno. Kasabay nito, buong pagpapakumbaba naming ibinabahagi na ang aming komunidad ay patuloy na humaharap sa mga hamon. Lalo na sa mga usapin, seguridad sa lupa, pagpapatatag ng kabuhayan at pagtiyak na ang aming tinig ay maririnig sa mga pagpapasyang may kinalaman sa aming kinabukasan. Umaasa kami na sa pamamagitan ng mas malalim na pag-unawa at mas matibay na kooperasyon sa gobyerno, lalo na sa ahensya ng Department of Agrarian Reform. Ang mga suliraning ito ay hindi lamang mapapansin, kundi mabibigyan din ng konkretong suporta at inklusibong solusyon. Habang sinusulong ng ating gobyerno ang mas matatag na ugnayan at inklusibong pag-unlad sa probinsya at munisipyo, umaasa kami na ang mga katutubong komunidad tulad namin ay makikilala hindi lamang dahil sa aming kultura,
kundi pati na sa aming mga pangangailangan, karapatan at mga pangarap. Naniniwala kami na ang tunay na pag-unlad ay walang iwanan. Ipinagmamalaki namin ang pagiging ate ng Boracay at ngayon, ipinagmamalaki naming maibahagi sa inyo ang aming kultura at aming kwento. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa inyong naway ang pagkakataong ito ay lalim na pag-unawa, magpagtibay ng pagkakaisa at magbukas ng mga oportunidad para sa kabuluhang pakikipagtuwang. Muli, maligayang pagdating sa mapayapang pagtitipon. Mabuhay! Ako'y ati, di dapat inaapi, ngunit dapat ay pinagmamalaki. Okay, salamat. Pero bago ang tanan, ay ma-upisa kita sa aton na pinaka-opening prayer. Nga itaon sa aton, itamon nga mga youth, pangunahan it. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa araw na nangunguna sa kanilang Panginoon, sa pamamagitan ng isang Kakon. upang ituro sa kanila ang daan. At sa gabi naman, sa pamamagitan ng isang haliging apoy, upang sila'y kanyang Ama, ilan, o kay kami kitang los, ikiyo katubang. Ito doon kiyamin kisar, kiyamin ikitwa. Tar, o kay kami ikiyo katubang. Iktanos, Pwede lang ito ikwa, sa may karapatan sa speaker ko sa inyo to. Siya kiyamin kluwa. Tar, arana, kay kiyo gintina. Na maruyog iklowa kitanuman kiyamin kiata kibulig kimabahol kiyamin komunidad dar arana kay kiyok pangako kimaruyog na lugta dar arana ikim kun ikam kitanos ikimi dar ara ikim kiyamin di na yamin mabatyagan kikimi ara ikim kitanan kayto mama ipakitwa kihian kikiyo ta anak kiyamin Ginoo Hesukristo ngaran ki mama kita anak kikarag ki santo amen.
Wait, dala lang ni Reno. Susi. Unsa kwan pa gintuob ng daro opisina gintuob. So ginwelcome sa natin pasaka pero sawa man may nagatubang kanda iya official Ano ro lang gintuob ng kamangyan no? May kamangyan may insiso maugam pa. may istorya kanda iya na official alin sa daan may nagakon kanda iya pampamukaw lang basi Nakakarampot na lupa para sa mga ate ng Boracay. Inagaw na ngayon ay pinagkakainpan ng Administrasyong Marcos. Nasaan ang hustisya? Hinihintay po namin ang tagada na makausap po kayo. May sulat po kami sa inyo. Mula sa Paro, sa region, hanggang Central Office. Nagmamakaawa ang mga ate at huwag niyo pong hintayin na maubos yung pasensya. Ngayon po ay nandito pa lang kami sa inyong tanggapan pero hindi po pababayaan ng mga ate ang kanilang karapatan na wawala. Tutulong at tutulong kami sa iba't ibang klase ng ahensya ng pamahalaan kung saan ho kami makakakita ng kakampi. At nawa po kayo na pangunahing ahensya, kagawaran ng ating lipunan upang magpamahagi ng lupa. Social justice ang tinatayuan ng programang agraryo pero nasaan ang hustisya? Nawa po, ang mga ate sa Boracay ay nananahimik. Hindi sila nanghingi ng lupa mula sa DAR. Nanghingi sila ng lupa at irekognisa ang kanilang karapatan bilang mga katutubo sa NCIP. Pero dumating po kayo at salamat, yung kakarampot na lupa ay ibinalik ninyo sa mga ate. Subalit bakit? Ano ang dahilan? Bakit hindi ninyo mapanindigan ang inyong ibinigay sa mga katutubo? 3 hektarya. Ang Boracay mahigit 1,000. Mas mamarapatin ninyo na magbigay ng tulong kung kani-kanino samantalang ang mga katutubong atin natin. Dekada, daang taon nagtiis sa kanilang karapatan at sa kanilang pagmamay-ari. Ngayon nyo lang po na-recognize, pero bakit di nyo binawi? Hindi po namin maintindihan. Ang sinasabi ninyo na sertipiko mula sa Bureau of Soil and Water Management
na not suitable ang lupang agrikultural na ibinigay ninyo sa mga ate, ay inilabas laang ng isang joint administrative order ng DAR at DA noong taong 2021. Samantalang ang CLOA ng ate ay inilabas pa po noong 2018. Alam namin ang sertipikong yan ay hindi maaaring gamitin upang bawiin ang lupa ng mga ate. Mali. Kasi walang retroactive effect ang JAL number 8 series of 2021 sa CLOA ng mga ate. Kaya nararapat lamang po, pakiusap sa Malacanang iparating po ninyo. Bawiin ninyo ang pagkatalo ng ate. Ibalik nyo naman po ang dangal ng DAR sa mukha ng mga ate. Maraming salamat po. Abuhay! Ate Away! Ma'am Lerio Cordoba, baka kasama natin, kasama sila sa nag-organize ng mapayapang rally na ito tungkol sa problema ng mga ate na noong panahon ni President Duterte binigay sa kanila yung lupa doon sa isla ng Boracay, at ngayon naman sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos medyo nagkaroon ng problema. Ma'am, maari po ba natin na malaman ano ang kasaysayan nitong saan nagmula itong una yung pagkatanggap ng lupa ng mga ate na sa Boracay, and then ngayon ano naging problema po? Medyo mahaba, sikapin kong iksian. Apo. Noong 2018, nag-implement ng closure si President Duterte sa Boracay. Opo, no? tama po yan. Pero year 2006 po ay nagkaroon ng Presidential Proclamation 1064, Opo. which is dineclare na agricultural land, yung isang bahagi, malaking bahagi ng Boracay. At dahil doon sa programa ng closure, sinabay dito, ipinangako ng gobyerno ng Duterte na i-implement yung agrarian reform sa Boracay. On the basis ng Presidential Proclamation 1026 na ang lupa sa Boracay ay alienable and disposable at agricultural land. Opo. So kinover po ng DAR ang nasabing lupa sa ilalim ng iskema ng government-owned land. Okay. So nagkaroon ng turnover mula doon sa DNR ng ownership ng lupa mula sa Republic of the Philippines sa DAR for coverage. At mula doon, nagkaroon siyempre sir ng maraming investigations. Nagkaroon ng investigation DNR, yung DAR. Mahaba po yung proseso. Bago na turnover sa DAR para ilabas yung Certificate of Land Ownership Award. Kung saan yun po yung yung naging beneficiary sa 5 lote. Opo. So it so happen na nung panahon ng 2018 po ba yun na nangyari yung pag-award? Para napanood ko pa ng lahat ng mga kababayan natin on national television na in-award mismong si President Duterte ang nagpunta dyan sa isla ng Boracay to award para ibigay yung lupa sa mga ate. So bakit ngayon naging problema naman ngayon? Bakit bigla nabalitaan namin na bigla na lang may umangkin ng lupa at ikinulong sa sariling lupa ang mga ate? May dahil nga doon sa mga claimants, may claimants kasi yung Boracay, dahil may mga existing development. Opo. Pero dahil sa Proclamation 1064, ay considered public land or public domain, yung alienable and disposable land. So, pero may mga claimants yan. Ngayon yung mga na-identified na lots na yan, ay may mga claimants. So sila po yung nag-file ng protest doon sa coverage against sa CLOA ng mga ate. Sinampa nila yon sa regional level at natulog yan. Mahabang years. Ilang 2 or 3 years natulog yan At ang decision dyan ni Director Enciso ay pasisertipayan or ipapa-investigate niya sa DA ang suitability nito sa agricultural activity. So na-archive ang kaso kasi si Ventura po yung naunang nag-file ng case yan at gumulong yung kaso niya dahil si Ventura yung nakasecured ng certification from Bureau of Soil and Water Management na yung nasabing lupa ay hindi siya suitable for agriculture. So mas pinakinggan ni Director Enciso from DAR yung isang certification
galing sa DA at sinabi niya na hindi nga tama yung coverage kaya dapat i-revert. Kumbaga, bawiin. Oo, dapat. Okay. So may desisyon na ba ang DAR dito na i-award na doon mismo, ibalik sa claimant ang lupa? Merong, well, alam naman natin na merong administrative case sa loob Opo. ng DAR dahil may special court naman yung Department of Agrarian Reform. Opo. Dito sa region yan, meron yan sa central office. Unfortunately, natalo yung ate hanggang, di ba, nagkaroon kami ng motion for reconsideration dito sa region. Natalo ulit yung ate dyan. Umapila sa higher court dito sa central office, Opo. which is in-affirm ni Secretary Estrella. Opo. Yung decision ng the region, nagkaroon ng motion for reconsideration, talo kami ulit. Oo. At ngayon ay appeal po siya sa Office of the President. Kaya yung hinahabol ngayon ay yung Office of the President, i-review niya yung case at balik na rin niya yung order pabor sa atin. Ito nasa kamay na ng namumuno ng Pilipinas, Opo. ni President Bongbong Marcos Jr. yung para sa mga ate. Opo. So parang nakakapagtaka ang tanong ng mga kababayan natin, ibinigay ang lupa para sa mga ate tapos bibiglang babawiin for dahil na nalaman na hindi suitable para sa agriculture. So sino ba ang nag-usisa niya noon bago i-award sa mga AITA ang lupa, 'di ba? Sine-check mo na yan. DAR din po. Sa batas ng Comprehensive Agrarian Reform Law, ang Opo. DAR yung nagde-determine kung carpable ang lupa o hindi. Opo. May mga grounds for exemption sa coverage. Halimbawa, 18% slope, hindi mo pwede. Opo. Mga parks, wildlife, bawal yan. Hindi po pwedeng i-carp yan. Kung private land, below 5 hectares, bawal yan. Pero Opo. since government-owned land itong pinag-uusapan natin, hindi siya pasok doon. So, yung lands converted to commercial from agricultural, exempted din po. At lahat ng criteria na yan ay hindi yan pasok doon sa problema ngayon na reverted yung CLOA. Opo. So parang ang naging basis na DA certificate, tingin namin galing yan doon sa isang joint administrative order ng DAR at DA which was issued noong 2021. Oho. Samantalang 2018 yung CLOA. Opo. Di ba? Walang Grabe, no? retroactive effect supposedly. Oo. Parang, kaya tingin namin yung pattern. Ang sabi ni Director, kaya natalo yung ate, sabi niya, tingnan natin kung suitable. Oo. May drama eh. Ang Opo. problema, kitang-kita mo yung direksyon. Opo. Na-archive. Lumabas yung JAW 8. Nag-secure ng certificate ngayon at bumalik kay DAR, inaprubahan ni DAR. Oh. So, di ba? Parang mahaba yung proseso pero may drama sa pagitan. Opo. Tapos sa kauli-hulihan, nakuha sa mga ate. Iyon kasi ang direksyon. Yun na, diretso na talaga doon. So ano ngayon ang status ng mga ate community? Yung lupa na yan na almost ilang hektar po yan? At 3 hectares mahigit 3 yan, hectares. pero 5 parcels. Opo. Itong kay Jeco ngayon, na nilalaban namin, 8,000 square meters yan. Opo. So, ang pinag-aalala namin, kung hindi kikilos yung DAR, para disiplinahin itong mga claimants, kasi wala pa namang order finality. Opo. Wala pang for execution. Ibig sabihin, we have Office of the President, may Court of Appeal pa tayo, may Supreme Court pa kami. Pero yung mga ate, wala na doon sa lupa na yon. Dito sa dalawang CLOA. Opo. Napatanggal talaga sila dyan. Kasi doon sa unang CLOA, actually, nakulong pa nga yung mga bata doon sa loob Opo. yung mga blue guards. Ito yung recent incident, hindi na rin makapasok yung mga ate. Ang hinaalala namin, baka yung pang-tatlong CLOA, diba, pwede rin pasukin din. Baka makuhanan din nila ng ideya yung ginawa ng dalawang claimants. Posible, kasi makikita nila may trend walang Opo. protection yung estado. Oho. So, kung pwede nilang gawin yun sa pang-tatlo at ganun din, hindi man palaway itong ate. Opo. Di ba makikipag-usap lang, hindi man pwedeng ganun. Pero forcibly, may mga force na at intimidation, matatalo talaga yung ate sa ganyan. Oho. Hindi sila mga... Wala sila panglaban. Oo, sabing talaga. At saka kung may mga blue guards na, takapasok lang mga blue guards doon, walang ginawa sa ngayon na hakbang ang national government or ang para palabasin mo na ang blue guard hanggat wala pang finality wala po. doon sa
sa desisyon? Wala. Wala. Walang nagawa sa part ng DAR. At least yung Sangguniang Panlalawigan tumutulong sa amin, lumapit kami sa PNP. Opo. Alam naman natin yung limitation ng PNP in terms of land dispute. Mhm. Pero hindi naman, hindi naman totally nag-withdraw yung support ng security sector natin. Opo. Nagpapacilitate rin sila kung anong klaseng tulong yung pwede nilang ibigay. Mhm. Ang nakakalungkot doon, sir, ay itong pangunahin nating agency ay parang nagbabalat, ano ba yan tawag dyan? Yung nagtitayang kawali sa Opo, mga... nagbibingi-bingihan po? Ay, oo, Oo. nagbibingi-bingihan sa hinain ng mga katutubo. 2 weeks ago, 1 month ago na yung nangyari. 2 weeks ago, may letter papunta sa central office, region at province. Bakit wala man lang kahit isa? Siguro nag-uusap naman sila, sir. Opo. Walang reply, Walang reply, response sa sana inyo? bisitahin nyo man lang, tanungin man lang. Opo. Pero sir, ang isang tingin ko kasi, may malaking violation yung JECO sa DAR. Mhm. Walang jurisdiction, walang power, walang capacity, premature. Na ang JECO yung nagsabi na, may order kayo na talo. I-implement namin to. Ni-usurp nila yung power ng Estado eh. Mhm. At dapat, ang DAR yung magparusa doon. Kasi siya yung Oo. implementor niyan eh. Siya yung may sheriff, siya yung may court. Mhm. Diba? Dapat maging vigilant. Maging proactive naman yung ahensya natin. Opo. Na sila dapat ang kakampi ng mga ati na ito. Oo. Sa ngayon, kanina pa tayo nandito, kanina pa kayo nandito para makipagdialogo o makipag-usap sa Department of Agrarian Reform dito sa Province of Aklan. Pero parang wala hong lumalabas dyan sa loob ng kanilang opisina. Magpasabi yata kay sister na makikipag-usap after this. Ah, So, tingnan natin kung ano yung hintayin magiging natin. resulta. Opo. Baka pwede kayo provide ng update later pagkatapos ng usap kasi sabi ni sister. Opo. So ngayon nakikita natin ano-anong mga sektor ng or mga grupo ang nagsumama sa mga ate po ngayon. Malakas ang support ng religious group actually. Po mga simbahan no nandito. Simbahan po. Yung mga Daughters of Charity po talaga yung umaalalay sa kanila. Mhm. 24/7 sa Boracay. Oh, I see. Siyempre, ang intervention kasi ng Daughters of Charity ay project din yan ng diocese, Opo. Kalibo. So, well supported yung ating dun sa religious sector. Opo. Malakas kami kay Papa Jesus. Opo. So lastly po, ano ang mensahe ninyo kung itong video natin makarating man sa mga national government or kay President Bongbong Marcos, yun pala, nasa kanyang kamay na lang ito kung anong magiging desisyon talaga po. Sige po, nawa po ang action namin ito ay makarating sa Malacanang. Gustong-gusto po namin magkaroon ng dialogo at iisip kami paano maabot yung tao sa Malacanang. Pero sana ho sa ganitong pamamaraan ay makarating sa inyo. Pinapakiusapan po namin kayo i-review ng mabuti, tingnan ang merito po, ang totoong sitwasyon ng kaso. Mahal na Pangulo, tingnan niyo po kung ano talaga ang dapat desisyon. Pero sa tingin namin ay malakas po ang kaso ng mga ate na ang lupang ito ay dapat para talaga sa kanya. Paki-review po, maaari nyo pong i-review ang order, baliktarin ang order pabor sa mga ate Boracay. Ayun. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you.